Video, siguro makaka-relate tayo dito. So, handa na ba yan, Brother Jay? Sige po, panoorin natin. Yan. In 2013, Super Typhoon Yolanda devastated the Philippines with force. On November 8th, at 4:40 a.m., 315 kilometers per hour winds and an up to 7-meter surge erased Tacloban and provinces. More than 6,300 died, up to 16 million were affected. 550,000 homes were lost, many never recovered. As images spread, the world pledged billions. The Philippines received 15 billion pesos in cash, 135% of pledges, plus 23 billion pesos in goods. Manila released 52 billion pesos first year for a 168 billion peso plan. The money was meant to rebuild homes, but questions emerged. Survivors reported housing delayed for years, unfinished sites, and communities struggling long after headlines faded. Audits confirmed it. After 5 years, only 58% of homes were finished. 10 years later, over 31,000 remained unbuilt, and more than 51,000 units sat empty. Auditors flagged 1.5 billion pesos in contracts and 165 million pesos in unused donations. Survivors lived in shelters while rebuilding crawled. For many Filipinos, Yolanda became a tragedy. It became a symbol of how corruption and systems keep hurting people long after the storm is gone. 2013 po yan. Alala niyo po ba yun sa Yolanda? Hindi mo tayo masyadong apektuhan dito, pero yung Tacloban po. At tumagsa po yung tulong sa iba-ibang bansa. Japan, Australia, Canada, nagpadala ng tulong para i-rebuild ang Tacloban. No? Mahal ng mga ibang bansa natin. Ang mga Pilipino sa ibang bansa ay tumulong, nagpadala ng mga pera. Ang masama, ang pera ay hindi dumating sa tulong. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ho tapos yung bahay nila doon. Marami pa ho doon na walang bahay. Kasi nakurap yung pera. Kaya no, ang naging sitwasyon, that was 2013, and after 2026 na tayo ngayon, 13 years na, o ganyan pa rin, no? Doon pa lang, ang mayor po doon ay yung hinahanap ngayon, pero nakita na yata, no? Si Romualdez. Oo, siya po ang mayor noon. Tapos yung panahon ng Tacloban na yun, si Presidente Noynoy, no? Saka si Vice President na nasa isang hotel, palamig-lamig, makain, nagkakape habang binatog yun yung Tacloban. Ganun katindi, ano? At nung lumagsa ang tulong ng iba-ibang bansa, hindi naman siya nakarating. Kasi ang mga humawa, corrupt. No? Yung mga goods, nagbulok, at hindi nakain ng mga kababayan natin. At bakit po ganito? No? Bakit ganito ang bansa natin? No? Bakit ganito ang mga pinuno natin? Iisip ko, ano ba ang kasalanan natin? Sabi ng isang mamamahay, tayo may kasalanan kasi binoboto niyo pa. Sino po ang nagboto doon sa mga senador ngayon? Ako, hindi ko pala akong binoboto. Pag ako boboto, lahat ng hindi nilalang pangalan, binoboto ko. Kasi ayaw ko kilala. Kasi alam mo, magugurakot lang. Kaya lang mga botante, binoboto pa rin. Yan ang problema, naiyahanan pa rin sila kahit na sila ay may mga ganitong ginagawa. Pero anyway, hindi mo naman sisihan dito. Kaya sa sitwasyon natin ngayon, napakalungkot na ang bansa natin umaharap sa isang matinding pangungurakot na dinukuha ang ating mga pinagpaguran. Narinig ko nga kay Sherwin Gatchalian, 10,000 per hour ang bayad sa kanila. Mag-appeal lang sila sa Senate. Sipin mo yun? So, ilang milyon ang ginagastos pagka may session. Pagkain ng mga nandun, tubig ng mga pati mga driver, libre pagkain. Diba? Ang kurap ng mundo natin, grabe. Kaya nakakalungkot. Sabi ko, Lord, paano na ito? Ano ba ang solusyon? Alam niyo po, may isang example na ginawa si Pablo na ating pinag-aaralan kung bakit hindi nakurap ang tulong ng mga taga-Corinto sa mga naghihirap sa Jerusalem. Yung nakaraan natin pinag-aralan, yung tulong ng mga simbahan sa Macedonia ay naging example. Kahit sa kanilang kahirapan,
sila ay tumulong. Kaya lang, yung itutulong nila ng Korinto, na giyabis ang mga taga-Korinto, mayaman tayo. Bakit yung mga Macedonia, mas marami pa yung tinulong. So, sinasabihan sila ni Pablo, tumulong kayo. Kaya lang, paano dadali ng tulong? Kailangan siguradong makarating ang tulong sa tutulungan. No? Ano po ang ginawa ni Pablo para hindi makurap yung perang ibibigay o tulong ng Korinto sa Jerusalem, sa mga naghihirap ng mga kapatiran doon? Yan po ating title ngayon. Tingnan po natin sa title natin, The Gift in Transit, ang regalo, ang tulong, dadalhin. In transit, ibig sabihin, baka nasa bus na yan, nagbiyahe na, ang tulong, ibibigay na. Pero matatanggap na yan ng mga taga-Jerusalem na naghihirap sa panahon ngayon na may matinding kagutuman. Basahin po natin ang 2 Corinto, chapter 8, verse 16 to 24. Tayo po ay tumayo lahat at basahin po natin. Sabay-sabay po. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya si Tito ng pagmamalasakit tulad ng pagmamalasakit ko sa inyo. Hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakiusap, kundi sa kagustuhan makatulong sa inyo. Nagpresenta pa siya ang pupuntaryan. Pinasama namin sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang parangalan ng magandang balita. Hindi lamang yan, siya'y pinili ng mga iglesia upang maglakbay kasama namin at tulungan kami sa pangasiwa na gawain ito. Ang ganitong paglilingkod ay para sa ikakabila ng Panginoon at sa aming tulong na hanggaling matulungan kayo. Nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangasiwa namin sa malaking kaloob na ito. Ang layunin namin ay magawa ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Kaya sinusubo namin kasama nila sa panating kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon, lalo na si Gasip sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila ay mga apostol ng mga iglesia sa ikararangal ni Kristo. Kaya ipadaman ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo. Hindi po tayo makaupo na ang Diyos magpala ng kanyang salita. Ito na po ang sitwasyon. Tinamo ni Pablo ang mga taga-Corinto. Mga taga-Corinto, tingnan yung example ng Macedonia. Sa kabila na sila ay mahirap, sa kabila na sila ay wala, pero sila ay nagsakripisyo at nagbigay ng tulong sa mga kapatid sa Jerusalem na nangangailangan. Hindi ba dapat kayo ng mga mayayaman ay tumulong din? Ang matinding hamon ni Pablo doon sa panahon na yun ay naisip niya, paano mapapadala yung tulong ng mga taga-Corinto sa Jerusalem? Kailangan ang hawak nito ay mga taong hindi kahaman sa pera. Mga taong hindi nakaisip na nasa maleta ang pera. No, mga ganyan. So, si Pablo ay nag-challenge sa mga taga-Corinto. Ang yaman ninyo. Ang lugar ng Corinto ay mayamang lugar, mayamang iglesia. Kung kayo nadadaan sa EDSA, bago mag-Robinsons sa may Robinsons ng malapit sa Our Lady of ano nila doon, Our Lady of Peace na tinayo, EDSA. Meron pong Corinthian Garden dito, nakapansin niyo po ba yun? Ayan. Nakapasok na po ba kayo sa Corinthian Garden? Pag shortcut ka. Pero sa loob, di pa ako nakapasok eh. Pero pag shortcut, pag traffic, itong lugar na ito ay tinawag na Corinthian Garden. Kasi lahat na nakatali dito mayayaman. Kaya kinuha nila yung salita Corinthian Garden dito sa Bible, Corinthian. Kaya pagka Corinthian ka nakatira, medyo ang milyon ang bahay mo, ang sasakyan mo hindi lang isa, no? Pero kayo ay nagsasakay sa MRT, ano po? Hindi niyo ba natanong na pagdating sa Buendia, umiilalim na siya? Wala mo ba kayo naisip bakit umilalim yung tren? No? Ari-arian. Oo, tama po yun. Kasi yung first na sakay, libre po yan. Sumakay po ako yan. Yung first na andar ng MRT,
na yan, nakasakay po yan, free. Kaya nung in-announce yun, pagtabas ko sa office, uy, libre ako. Ang gagawin ko, mamamasyal ako. Sasakay ako, babalik ulit ako. Ganun na ginawa ko. In-enjoy ko yung MRT. Kasi walang bayad eh. Yung unang train, parang tinatawag na testing. Kaya pag yung MRT 7 dito na testing, sakay na kayo, libre po yun. So, pabalik-balik ako, napakalamig. Talagang super lamig. Para ako nasa ilang degrees na yun, kung Fahrenheit ba yun, pag malamig o Celsius. So, ang lamig. Hindi, pabalik-balik po ako kasi sasakay na ako, pabalik ulit. So, parang nag-try na sumakay sa libreng MRT. At napansin ko, kapag dating ng Show Boulevard, Guadalupe, and then, pagdating sa Buendia, kumilalim. Kailangan ibabaw. No? Tama si Brad Otis. Nagtanong-tanong ako sa mga taga-Makati. Siyempre, sila nakakaalam na. Bakit pagdating sa bilalim? Kasi ayaw ng mga taga-Forbes Park na makita yung kayamanan na sa loob. Kaya nilagyan nila ng matataas na kahoy yun. Kasi kapag ang isang nais na magnakaw, sasakay lang sa MRT, titignan niya yung lugar. So, kaya hindi magnakaw dito. So, kaya inilalim po nila yan. Hindi yun, laki ng ginastos ng project ng MRT para lang sundin yung mga mayayaman. So, ibig sabihin, pag hindi nyo ginawa yan, wala kayong pera sa amin. Grabe, no? So, wala silang choice. Ang MRT sumunod. O, sige, magbuhay tayo ng ilalim. Kasi ayaw makita yung mga kayamanan sa Forbes Park, yung malalaking Ordaleta o yung area na yun, no? Maraming mayayaman. So, naghukay at malaki ang perang nakuha nila noon. Kasi, banta sila ng mga mayayaman, pag hindi yung ginawa yan, babawasan ko ang kikitain ninyo sa kontrata nyo. Wala silang choice, kailangan na maghukay. At inilalim ang Buendia Extension. Kaya pag nasa ilalim ka, aakyat ka naman ng mataas. No? So, yun po ang dahilan. So, may mga pagkakataon sa buhay na ni Pablo. So, siya ay, in a way, si Pablo ay hindi naman siya mahirap. Mayaman din siyang tao. May katayan siya mag-finance yung ministry niya. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, ang kanyang layunin, mapangaral ng salita ng Diyos. Wala na siyang iniisip na, bakit ako mga ngaral? Saya-saya ng buhay ko. Pag may sundalo ako pinasunod, susunod sa akin eh. At saka meron siyang kayamanan. Hindi naman mahirap si Pablo nung siya ay tinawag. Kaya nga siya nagulat para bulagin siya sa kayamanan ng mundo. At ang sabi niya sa sarili niya, ang buhay ko para na kay Lord. At ipangaral ang salita ng Diyos. Sa lahat ng Bible, siya ang sumulat. Di ba? So, inalis na niya yun. Pero ito na. I-adapt niya ngayon yung kanyang pag-alis ng kayamanan sa sarili niya pagdating sa pagtulong sa mga nangangailangan. Paano kaya ang pera ay madadala ng maayos para hindi ito manakaw? Naniniwala ba kayo na ang church ay hindi exempted dyan? Alam niyo po na may corruption din sa simbahan? Naniniwala po tayo, di ba? Ang wala lang dito kasi maraming magka. Bigay na magka. May corruption din sa church. Oo, na-expose ko yan. Kasi tayo po bilang pastor, tahimik lang, ayaw natin na-expose sa mga ganyan. Pero meron mong pagnanakaw na ginagawa sa loob ng mga iglesia pagdating sa pera. Sa panahon ni Pablo, alam niya yan. Diba? May mga kapatid sa Panginoon na binanggit niya, itong mga tao na ito, iwasan niyo ito kasi mga elders sa church to, mga leaders sa church to, gumagawa na hindi maganda. Si Diotrephes ay isa, babasahin ang sulat niya, iwasan niyo yung tao yan, no? Ibig sabihin, may mga nasa simbahan na hindi rin maalis yung korupsyon. Hindi lang sa church ng mga, sabihin natin, sa Catholic, marami yan. Hindi gano'n, no? Huwag na tayong mag-pinpoint. Even in evangelical churches, corruption ay nandoon. Bigat, no? Pastor, mapapatunayan mo ba yan? May pangyayari po kasi na biglang dumating yung bagyong Rolly. Naalala mo po ba yung bagyong Rolly? Si Brother Rolly yun eh. Ang lakas ng bagyong Rolly. As in lakas ni Brother Rolly kumanta. Ito ay tumama sa sentro ng Bicol. Tama po ba? Nung tumatama yun, at nandun ako sa loob ng bahay, sabi ko, Lord, parang si Pastor Jimmy.
Kawawa naman. Kasi ang sentro kung sa Bicol ay tatawagan ko, message ko. Yes ko, basta po sa amin yan. Ito, medyo mangat-anak na yung bubong ng bahay namin. Yung church ay mangat-anak na. Okay naman po ba kayo dyan? Sa biyaya ng Diyos, no? Habang binabagyo ng rolling yung lugar nila. Sabi ko, Pastor, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Tutulungan namin kayo. Paano? Huwag kang mag-alala. So sa GC po ng mga simbahan, ako yung nag-message. Message yung aming chairman. Chairman, yung ating kong kapatid doon sa Bicol, pwede ba mag-alap tayo ng mga pera para makatulong sa kanya kasi hindi natin kaya magdala ng mga damit. So pera na lang. So ginawa po ng chairman namin, sa GC, we would like to request some churches to help the church in Bicol. Sige, ang dami Gcash dito, Gcash doon, no? May na-update ko. Chairman, kumusta po? Magkano na po na, nakikita ko naman sa GC, maabot na ng 100,000 pesos ang mga nasulisit. So, tuwa ako. Sabi ko, Lord, salamat sa paggamit mo sa akin para matulungan itong si Pastor Jimmy at yung mga ibang maliliit na simbahan doon. Kasi maapektahan sila Tayo kasi dito sa Bulacan, feeling safe tayo no? Tama ba? Wala tayong parang masyadong naging katulad ng Yolanda. Amen ba? Ang tira ka dito sa Barangay Gracefield. Kapag umuulan, nasa ka pagka may bagyong matindi, ano ka lang sa bahay, cellphone ka lang. Okay na. Tapos binabakbak yung mga iba nating kababayan, okay na. Hindi naman kami epektado Who cares? Di ba? Usual, ganun tayo Ba't ako maapektuhan? Hindi naman bukong ko, maayos Basta ako, naka-aircon lang ako dito, ayaw ko silang pag-iwin doon. Ganun pa tayo nung nagkaroon ng Yolanda o nung nagkaroon ng Undoy. Kasi hindi naman tayo naapektuhan. Pero, may mga Christian na pag ganun, hindi sila magparate, no? At isa siguro sa nilagay ng Lord sa akin, yung ganung bagay na parang yung agad may isip mo no? Pagka may isang kapatiran kang nangangailangan sa araw na yun, yung maisip yung sarili mo, maisip mo siya. So, mabot ng 100,000. Eto na. Sabi ko, paano po ipapadala yan? Pastor, siguro, baka dadali na lang isang representative, dadali sa mga taga-Bicol. Salamat, no? Tinawagan ko kayo si Pastor Jimmy. Pastor, kumusta na? Natanggap po ba yung pera na pinadala ng ating samahan? Sabi niya, wala. Missing po, wala. Ano pinadala? Diba? Dati nadalhin daw Wala, pasensya na Pastor, wala Wala pa ako natatanggap. So, balik ako doon sa hanggang nagkagulo kami doon. Sabi ko, bakit mo ganyan ang ginagawa niyo? Hindi nakarating yung tulong doon sa isang pastor na sinabihan kong tulungan. Nasaan ang pera? Nasa mabubuting kamay ng mga manggagawa na merong maling ginawa. So, hindi po exempted ang church sa ganyan. Yun po ang realidad. Akala natin ang korupsyon nasa nasa gobyerno. Even the church. At ako'y isa sa mga patotoo mo. May mga simbahan hindi natulungan, hindi nadalan ang pangailangan. Kaya po, siguro ang tawag po sa akin ng grupo ng mga simbahan na ito, para lang akong palaban. Para lang lagi akong inaaway ko sila. Sabi ko, hindi. Kasi hindi ko gusto yung gano'n. Mas gusto ko, tayo bilang mga manggagawa ay tumulong sa kapwa natin, manggagawa na nangangailangan. Di po ba? Tingnan po natin ito nangyari sa Corinto. Chapter 8 deals with charity. Nung pinag-aralan natin, charity, tumulong. Ang charity ang isang meaning, love. Chinanes ng church ni Pablo ang Corinth to connect and give to the poor in Jerusalem. He cites the Macedonian as a model of sacrificial and joyful giving. Hinamon niya. Oy, kayo mga taga-Corinto, mayayaman din yan. O sige, mamonekta tayo. Tulungan natin yung mga mahihirap sa Jerusalem. At naging example niya ang Macedonian Church. The present passage, yung pag-aaralan natin ngayon, assures the brethren that the gift in transit will not suffer from corruption in the hands of people. Sinigurado ni Pablo na ang dadaling tulong ng Corinto sa mga naghihirap sa Jerusalem ay hindi mapupunta sa kamay ng mga korap na tao. So noong pa man, may ganito na. Sige po, tuloy natin basahin.
Ito po yung ito yung brethren, yung mga kapatid. Si Titus ay isa sa magandang halimbawa na kasamaan ni Pablo. Na talagang tinatras niya, ito, pinukumin na si Titus. Titus, salamat, nandiyan ka para tumulong. At siya yung nag-start na gawain ng pagtulong sa mga nangangailangan. He was not only a messenger who did his job as ordered, but did it with a heart of concern and care. Hindi lang siya isang magdadala ng tulong, kundi meron siyang puso na mayroong concern at pagkalinga sa kanyang mga kapatiran. So, si Titus ay isang magandang halimbawa. Sana may Titus sa Senate. Kaya na wala. Wala na si Titus. Patay na si Tito. Sa verse 16 and 17, tingnan natin, in verse 23, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya si Tito ng pagmamalasakit tulad ng pagmamalasakit ko sa inyo. Hindi lamang niya pinanglakan ang aming pakiusap, kundi sa kagustuhan makatulong sa inyo, nagpresenta pa siya ang pupunta dyan. Tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila yung mga apostol ng mga iglesia sa ikararangan ni Kristo. Salamat kay Tito. Kinukumin ni Pablo si Tito na siya ang mag-take over, siya ang maghawak nung dadaling tulong sa mga naghihirap sa Jerusalem. Tayo po ba ikatiwa-tiwala na ng Panginoon na kapag may itutulong tayong pangailangan sa ating kapatiran, hindi natin babawasan? Si Tito, ganun. Sabi niya, tatalin mo yan. Kasi may heart siya for concern eh. No? May mga kasi pagkakataon na may mga tao na kahit na siya ay mananampalataya, hindi pa rin makaiwas sa tukso ng kayamanan, ng pera. Diba? Ano ba ang pinakamahalagang bagay na inyong tinetresyo sa panahon ngayon? Pera, cellphone, bahay, kayamanan, o ano? Alam mo, may mga nagnanakaw sa isip natin. Ito mga bagay na ito para hindi tayo makapokus sa Panginoon. No? Itong mga pera, itong mga bagay sa mundong ito. Yung tinatawag na stolen minds. No? May mga isip tayo na ninanakaw ang ating focus kay Lord. At alam niyo kung ano yun? Attention. Yung attention natin kay Lord ang pinakamahalaga na dapat natin tignan. Tingnan nyo, pag kayo may cellphone, ang attention nyo maghapon sa cellphone, tama? Pag-start mo sa umaga, hawak mo na yan. Pag matutulog ka na, hawak mo pa yan. Kapag yan ay attentive ka dyan, maghapon ka na dyan. Naka-attend, di ba? And then, yung attention mo, magiging habit mo yan. Tama? Habit mo na yan. Yun ang purpose mo sa buhay. Wala akong gagawin maghapon kundi mag-cellphone. Kasi yung attention mo nandun eh. Right? So, pag naging habit mo na yan, magkakaroon ka ng ano dyan, tinatawag na choice. Yung mga choice mo, yung mga decision mo, nakafocus dyan sa ginagawa mo. Alam ko, ang mga teachers, ang attention nila ay 100% bukas. Tama ba? Kasi makukulit ang mga bata. Kasi bukas ang pasukan. Kung walang attention ng isang bata sa pag-aaral, ewan ko lang kung papasa siya. Yun ang kailangan ng mga estudyante ngayon eh. Yung attention, di ba? Di ba sa military, pag sinabi, attention! Talagang naka-steady yun. Nang gagawa niya, talagang nakatingin niya sa yung utos. Sa mga bata, pag sinabi, attention! Para mag-iisip pa yan, no? Ganun din sa atin bilang mananampalataya, kung ang ating attention natin, Lord, hindi tayo basta-basta mawawardi. Si Tito ay isang example na mayroong heart and concern. Siya ang pinagkatiwalaan ni Pablo. Sabi ni Pablo, Tito, ano bahala at hindi naman niya i-endorse ni Paul si Titus kung wala siyang karakter na maayos. Tama? Kasi alam ni Paul kung sino yung mga kasama niyang maayos. At isa si Titus sa pinagkakatiwalaan niya. So yung ating mga kapatid, may isa pang pinagkatiwalaan ng si Pablo, a brother. Tingnan natin sa verse 18 to 19. Ayan, tingnan natin po. Pinasama namin sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral na magandang balita. Hindi lamang iyan, siya pinili ng mga iglesia upang maglakbay kasama namin at tulungan kami sa pangasiwa sa gawain ito.
ang ganitong paglilingkod ay para sa ikadadakilan ng Panginoon at sa aming marugtog na hangarin. Matulungan kayo. So, meron siyang pinadala, a brother. Sino po yun? Tingnan natin kung sino yung brother na yan. May pinasama si Paul. Kumbaga sa parang pulis kay Titus. Baka si Titus pag natanggap na yung tulong mag-iba isip. May accountable person na tinatinala. Generally, thought of to be si Luke, who had good reputation and popularity among the brethren. Hindi pinanggit yung pangalan, pero sabi marami ng ibang mga Bible scholar, ang pinadala niya para isama kay Tito sa pagkuha ng collection. Siyempre, malaking pera to. May maraming kayamanan to. Kasi nahamon na yung Korinto di lahat ng bulsa nila, ibibigay nila para tumulong sa mga nangailangan. At kailangan ko ng kasamahan ko si Titus. At pinasama niya isang brother. Ang pangalan marahil ay si Luke. Tinignan din niya ang ugali ni Luke. May magandang reputasyon. Popular siya sa mga brethren. No? Alala niyo yung sumulat ng Acts? Si Luke yun. Siya yun. Pinasama. Sa amin po, sa kooperatiba namin, kapag ka isang treasurer ay dapat proteksyonan, ay tawag kami doon, pulis. Ipupulis. May pulis na kasama. Hindi yung pulis na may baril. No? Isang tao na yung treasurer kailangan ma-check sa kanyang ginagawa. Yun ang magpupulis sa kanya. No? Kasi yung auditor, parang check-check lang yan. So aside na meron kong treasurer, meron pang isang titingin doon sa reporting at pagtanggap ng pera. Pero patindi, no? Kasi ang pera ay talagang hindi mapagkakatiwala ang pera. Kahit sarili mo, hindi mo pagkatiwala pag pera na pinag-usapan, di ba? Kasi, talaga yan ang ginagamit ng kaaway para ikaw ay masilo. So, merong pulis na tinawag ko, parang bodyguard. I-bodyguard ko yan, baka si Titus, gumawa lang hindi maganda. So, nagpadala pa si Pablo ng isang kasama para ma-check yung balance niya, yung gagawing Titus. So, a brother. And then meron pa, hindi lang isa, another brother. Wow, proven diligent in many things. All three. Yan, tatlo na sila. Verse 22. Kaya sinusugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon at lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. May isa pang kapatid. So sabi niya, hindi lang si Luke. No? At possible ito ay si Barnabas. No? Si Barnabas ay son of encouragement. No? At nakita ni Pablo, itong si Barnabas, may ugali maganda. Karakter. Ang ganda ng kanyang ugali. Pagdating mo pagtulong, son of encouragement ang tawag sa kanya. And sabi ko, proven diligent in many things. All three, messengers of the church and the glory of God. Ito mga ipadadala na tutulong kay Titus ay merong magandang testimony sa harapan ng Diyos at sa mga kapatiran. So, tulungan nyo. So, silang tatlo, Sabi nga nila, it's better na, mas magandang yung may tatlong magkakasama kaysa isa lang. Kasi pwedeng mabuha ng isa, tapos may dalawang tutulong. Parang yan Ano yung bugtong? Takot ako sa isa, matapang ako sa dalawa. Ano yun? Alam niyo yung bugtong na yun? Takot ako sa isa, matapang ako sa dalawa. Mga teachers, anong tawag sa bugtong na yun? Tulay. Tulay po yun. Kasi diba, pag ang tulay, dalawa. Okay kung pero pag isa lang yan, parang takot kang lumakad. No? Pero pag dalawa, karamihan ng tulay, parang ngayon, dalawa na pansin nyo. Walang tulay na isa lang. Pero sa probinsya, ewan mo, parang pinapil yata yun. Sige nga, maglagad ka sa tulay na isa lang, baka mahulog ka. Pero pag dalawa, medyo may laban ka, hindi ka mahuhulog. No? Proven, hindi lang isang pulis, isa pa, another brother. Pero may qualification, yung mga kapatid na yun, ipapasama ni Pablo. Sigurado, kailangan maganda ang mga karakter nito. Maganda ang respectable ito, no? So, yun ang gagawin ni Paul para ipadadalang tulong ay hindi makurang. Yan. Sana, ganun din sa gobyerno, no? Kung siguro may pulis na parang, hindi naman pulis yung iba rin, na parang teka, mali yan. Kaya, hindi na lang maleta. Hindi mo mag-check. Kaya kung laman yan. Kaya lang, hindi na chinecheck Dinadala sa bahay. Kaya wala nang checking.
Pasok ko na yan nasa bahay. Sige na, pakainin mo yung mga driver. Pero, ito, ganun ang usapan eh. Magkita tayo sa mall. Wow. Alala ko, meron akong friend na kaya po siya ng team building area. Sa susunod, siguro doon tayo. Kaya lang, hindi naman na tayo. Sa may silang Cavite. Nagtayo siya ng isang malaking hektarya ng team building area. Kaya ipapagamit ito sa mga gusto mag-team building. Kompleto yun. So, pinagagamit niya yun kasi yung kanyang work, siya yung nagmamanage ng mga seafarers natin dito sa Pilipinas. Pag nag-aral, meron silang on-the-job training doon sa silang. Lahat ng mga training doon gagawin na. Pag punta sa suno, pag tanong sa tubig, at paano sila magsusurvive. Ganun ang parang ginawa niyang tawag team building area. Sabi ko, Ashley, mukhang okay yan, maganda yan . Isa pa, pwede makagamit yan. Kaya lang, hindi natin unahan. Next time, baka magamit natin. Team building ng church. Ngayon ko, hindi tayo sisigyan. Baka libre sa atin, no? So, ginamit niya yun. Ngayon, may pumunta sa kanya ng tao ng isang mayor. Sabi nga, gusto ko yung team building na lugar mo sa silang. Pwede bang marentahan? Ay, sige. Usap tayo, Chowking. Chowking ba? Basta isang restaurant, punta tayo doon, okay. So, nag-usap sila ron. Sabi niya, deal na tayo, deal. O, ganito yung amount na binigay. Maya yung assistant ng isa ng mayor, hindi mo na babanggit, pero binanggit sa akin pangalan. Akin ko mo yung pera, papayaran natin si Sir. Punta ka sa sasakyan. Ito pala talaga yun, no? Tapos, maya yung puso yun, ito ng plastic bag. Puro pera naman. Ito siya, parang magulat siya. Isip-isip niya, okay na ito . Siyempre, government funded yun. Team building yung mga tao sa gobyerno . So, alam niya na medyo galing talaga sa hindi maganda yung pera. Meron nakalagay sa mga lagay ng Tetra Pak. Alam niyo yung mga Tetra Pak, ano yung mga pera. Sabi sa akin, Din, classmate, grabe, tayo pera. Ginahit sa akin. Wala pa tayo magbilangan dito? Sabi na, Bila, okay na, hindi tayo magbibilangan. So, binayad niya yung ganung pera para doon sa team building na gagawin doon sa lugar niya. Sa isang assistant ng mayor. Grabe, no? So, na-unmask natin kasi totoong nangyari kasi kinuwento sa akin. Siya mismo, experience niya . So, ba't hindi? So, wala nang check yun. Wala nang OR. Wala nang isipo. Sige. Sa'yo yan. Wala nang bilangan. Kasi nga, makita niya, plastic bag na pera. Nakalagay sa Tetra Pak. Puro GD6 na pera. Libo-libo. Naisip ko, kaya din sa maleta, na sinasabi ngayon. Grabe, no? Sa maleta ka lang. Anyway, no? Si Pablo, alam niyo yung mangyayari. Teka, hindi pwede si Titus lang. Tap tayo ng isang brother. Look, samahan mo. Barnabas, samahan mo ba? Sabi, no, yung mga tao yun, pag narinig mo sa Bible, saka si Barnabas. Sa kasama ni Titus, no? Kasi si Titus, parang hindi natin naririnig eh. Sila yung magpupulis para kay Titus, pagdala ng pera, para pagtulong sa Jerusalem. Walang kulang. Lahat ibibigay, lahat. Kahit 5 centimos, walang ilalabas, kundi kumpleto ang tulong ng Korinto, makakarating. May kapayapaan si Pablo, makakarating ang tulong sa mga church sa Jerusalem na hindi ako napapagabang. At dadating ang tulong sa kanila, walang bawas. Yan, no? Ganyan sana ang ating pamunuan. Kaya lang, hindi po Kanya-kanyang gusto na makakuha And then, ito po yung isa pa. Para hindi po masising tinatawag na their blamelessness. Yung kanilang ugali, wala kang mapipintas. Negatively, it begins with a caution. Avoiding this. Tingnan natin. Negatively, inisip nila, teka, may caution, may warning. Verse 20. Nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking kaloob ito. Baka kasi sisihin si Pablo. Pablo, wala naman kami natanggap dito Walang ayuda. Hindi kami nakatanggap. Asa kaya? Siguro, ranas-ranas yung mga ayuda pag naririnig nyo, no? Oo. Nakatanggap ba kayo ng ayuda ng pandemic?
Ako, wala akong natanggap eh. Parang na-personal ako eh. Pera o ano? O, negatively, binigyan ng warning. Teka, kailangan, magdarating yan ha. Yung blamelessness, baka masisi si Pablo. Pablo, akala ko ba nagpadala ka ng tulong sa Jerusalem? Bakit may mga churches hindi nabigyan? O, di ba? Ang naisip ni Pablo, hindi siya sisihit sa kanyang gagawin na pagtulong. Kaya, nagsama siya ng dalawang kapatid ni Titus. Isa, ganyan po tayo eh, no? Siya nakatanggap, kami wala. Ngayon, yung gas, tumaas. May mga nagbigay ng ayuda sa mga driver. Pag kinausap yung mga driver, wala namang tinatanggap. Diba? Hindi man libo, hindi man namin natanggap eh. Pero yung mga nakatanggap, tahimik lang. Malapit kami sa banga. Kaya nakatanggap. No? Ganun ba yun? Pag malapit sa banga, may natatanggap. Pero pag malayo sa banga, tsapwera ka. Parang ramdam na ramdam natin, no? No, hindi ganun din. Teka, iayos natin ito. Ayaw kong masisi dito, ha? Kasi, responsibility ko ito. Gusto ko kapag pinadala, madati ang bigyan lahat. At walang sasabi na hindi sila nabigyan ng tulong. So, iniisip ni Pablo yung kanyang patotoo. At syempre, sa harapan ng Diyos, di ba? Siya ay lingkod ng Panginoon. Ayaw niyang masisi na mayroon kong ganoon. And sad to say, may mga leaders and pastors po na bumagsak sa ganyan pagdating sa pera. Alam niyo po, kami mga pastor, 3 giro ang binabagsak namin eh. Ano yun? Gold. Pera. Glory. At alam mo naman, yung mga iba, marami bumagsak dyan, no? Na dati mga kilala, the likes of, kaya lang si Philip Yancey. Kung kilala yung si Philip Yancey, simulat ng Where God is First. O di kaya yung mga sila Jimmy Swaggart, no? Nasa TV pa siya dati noon. Pero nagpagsahan sila because doon sa pera, yung nagtatag ng Praise the Lord, nakalimutan ko yung pangalan eh. Na Praise the Lord, PTL, no? Bumagsak dahil doon sa pera din. Kasi po, ano yan eh, talagang hindi, kahit ito ay mga Diyos, mahirap pa rin ikaw wala sa ganyang tukso pagdating sa kayamanan. No? At sad to say, meron po tayong kapatid sa Panginoon na sa ili na nasama rin sa ganitong, hindi naman hulihin sa inyo, no? Na ating isang kapatid sa Senate, nakasama rin sa ganitong korupsyon, no? Anyway, hindi ko alam. Sabi nga nila, lagi, pastor, proseso yan. Ipoproseso muna yan. May process kung talagang totoo ang ginawa niya yan. Hindi naman tayo nangusga. Pero, bakit nasama ang pangalan niya? Kung siya ay malino at sa harapan ng Diyos, wala siyang ginagawa hindi maganda. Kasi kung wala kang ginagawa hindi maganda, hindi masasama pangalan mo. Tama? Masasama lang yan, nagkakaroon ng uso kasi may karakter ka na iba. So sabi ni Paul, teka, warning ha, baka ito mapunta sa wala. Magsama tayo ng dalawang brother na capable. At talagang siguristang itong mga to, hindi gagawa naman ito. And positively, it boils down and is based sa concentration. Tingnan natin, kailangan concentrated kayo. Verse 21, tingnan po natin, ang layunin namin, magawa ang tama. Hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Grabe, no? Ito ha, ang gagawin nito, ang layunin natin, makagawa tayo ng tama, sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. Sana kung gano'n ang isip ng mga namumulo sa atin, gagawa ng tama, sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, maganda ang bansa natin. Pero hindi. Wala na silang konsensya. Kahit sa harap ng Diyos, gagawin nila. Kaya, pati sa tao, gano'n din sila. Nakakalungkot, no? Na mga leaders natin ay apektado sa ganitong pangyayari. Yung korupsyon ay hindi mawala sa bansa natin, no? Talagang nasa top 10 yata tayo, na the most corrupt country in the whole world. In the whole world, nasa tayo? Number 1? Doon tayo nanalo. Ang galing ng bansa natin pagdating sa corruption. Number 4 pala, sabi ni Kuya Ding. Updated si Kuya Ding. Number 4. Ano po ba number 1? Kuya Ding, ano number 1? China?
No? Kasi pag corrupt na China, patay agad. Corrupt ka ha? Firing squad ka din sa harapan. Thailand, number one. Hindi mo, sa Asia pala, meron palang katulad natin, usual Asia, no? And then number 4 tayo. Tatalagin yata natin yung number 1, ah. Parang yun ang ating yung focus ng bansa natin eh. And then, sa mga sitwasyon na ito, binakita kong post ng isang kaklase ko, kakalimutan na lang ba yung bilyon-bilyon na ninakaw sa SSS, PhilHealth, pag-ibig? Dami na nilagay niya, bilyon. Kakalimutan na ba yan? Sa mga ahensya ng DSWD, sa ahensya ng ganito, kakalimutan na lang ba yan? Mga ninakaw sa ahensya ng pamahalaan? Parang yung tanong niya. No? So yun palang mga ahensya ng pamahalaan natin. Grabe ang korupsyon, no? Kaya sa SSS, sa pag-ibig, alam niyo po yan kasi mga nagtatrabaho kayo. Meron pa bang matinong ahensya ng gobyerno sa panahon? Wala na. Sad to say, wala na. Ipagpasok ko pa lang sa public office ng isang gobyerno, pagpupo doon, kahit hindi ka nag-iisip ng korupsyon, malalaman mo na. No? Pagpupo mo pa lang, talagang may korupsyon na. No? Kapag ikaw paano mo ma-matrace ng may korupsyon na? Mahirap bang matrace? Ay pagpasok mo sa isang government agency. Pag may nakita kang window 1, window 2, window 3, window 4, hanggang window 12, corruption yan. Ang daming dadaanan. Kukuha ka na ng isang ID. Ang dami pang dadaanan. Kaya ka na kumukuha ng mga ID, mga requirements, para makapasok ka sa trabaho. May dadaan ka dyan. Hindi ka pa nagtatrabaho. Ubus ang pera mo. Kaka-submit ng mga kailangan sa government. At pag nag-submit sa nilalang mo yan, kung wala kang kakilala, tonas ka, magpantay ka. Paala ka sa buhay mo. Tatawagan na lang kita. Yung mga words Hindi pinaka-safe sa mga government Tatawagan ko na lang po kayo. O di ka tawagan niyo itong number na ito. Pag tinawagan mo na, number your dial is not in serious. Grabe ang ahensya ng gobyerno natin. Parang wala ka nakatiwa-tiwala. Parang, Lord, meron ko kami gobyerno na ahensya na yun na hindi ko lang. Meron pa kaya. Parang napakahirap mag-identify. Sa panahon ngayon, no? Pero positive din naman, may positive na ginawa si Pablo, maging tapat kayo sa lahat. Unang-una sa harapan ng Diyos, sa harap ng tao. So may ganoong ginawa si Paul para sa mga brothers na ito na kanyang ipadadala para punin ang tulong sa Corinth para dalhin sa Jerusalem na naghihirap. Itong mga taong qualified at hindi may bansag na korupsyon. Matindi, mahirap. So parang hindi siya masisi. Ano po yung bakit ginagawa ito ni Paul? Meron kong pagyayabang si Paul dito. The boasting of Paul. Ito yung mga bangsa si Pablo. Para, sasabihin ko sa inyo, kung may isang taong pwede magmayabang sa kanyang pagiging Kristyano, si Paul po. Isipin yung ating tema last year. Anong sabi natin? Imitate me as a imitate Christ. Gayahin niyo ako tulad ng pagkaya ko kay Kristo. Sino makakapagsabi dito sa atin? Oy, gayahin niyo ako ginagaya ko sa Kristo. Ang hirap sabihin yun. Pero si Pablo, binanggit yan, ilagay pa sa Bible. Imitate me as a imitate Christ. Gayahin niyo ako Gayahin niyo ako sa aking pamumuhay. Gayahin niyo ako. Gayahin niyo ako. Di ako kurap. So dito si Pablo, may ganung boasting para malaman ng mga taga-Korinto. Kasi sakit sa ulo ng mga preachers Iniisip ng mga Korinto. Naku, gagamitan na ni Pablo yung pera namin sa hindi maganda. Diba? Naku, ipukurap lang yan. Baka yung sinadala natin pera, hindi makarating doon sa Jerusalem ng mga naghihirap na simbahan. Pero dito sa bandang verse 23, meron siyang boasting. Alam niyo, hindi naman masamang maging mayabang. Pero, kailangan makita sa iyo talagang may pagmamayabang ka. Tama ba? Isa galit na tayo sa mga mayabang pero, may pinagmamayabang kasi. Ibig sabihin, nagawa nila yun sa pawis at hirap nila. Diba si Manny Pacquiao, ang kanyang kayabangan dahil sa boxing, kaya siya yumaman. Pero, bugbog naman.
Bugbog naman ang mukha niya. Hindi, pagyayabang naman si Manny Pacquiao, ano? Eh, kahit ako'y nabugbog, aba, ang pamilya ko naman ayos na. At kahit ilang taon pa akong mabuhay sa mundong ito, okay na ang pamilya ko. Di ba? Kaysa yung mayabang, nagmamayabang ka, wala kang may pagyayabang. Di ba? Ito si Pablo, ay may boasting ng may pagyayabang about the messenger brethren. Doon sa mga magdadala nito. Ano sabi sa verse 23? Tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila yung mga apostol, mga iglesia sa ikararalan ni Cristo. Grabe, no? Yung mga ipadadala ko, si Tito, kasama ko yan, kamanggagawa ko yan. Binabouch niya, no? Itong si Tito. Katulad ko yan, parang ako yan, parang gano'n, no? Kaya, sa pagtulong sa inyo, karapat-dapat na si Tito. No? Yung kanyang pagmamayabang, pinapakita niya doon sa mga pinadala niyang tao. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, naalala yung dalawa. Si Lucas o si Bernabe yan. Sila yung mga apostol ng mga iglesia. Hindi sila basta mga warrior. They are apostles of the church. Yung maging apostol ka ng simbahan, iba yun. No? At sa ikararangan ni Cristo. May kaduksong. So, kung mayroong pagyayabang si Pablo, pag naman sa sarili niya, pwede niya ipagmayabang. Pinagyabang niya yung mga ipinadala niya. O, yung mga taga-Corinto, pinadala ko sa inyo, hindi basta-basta. Matitindi ito. Mga ganun no? I-represent nila ako. Pero ito ay parang ako rin, no? So, nandoon siya. Ano pa yung sumunod? Boasting about the Corinthian brethren. Yan. When properly challenged to charitable giving, it will be demonstration of two things. Pag sina-challenge po ako sa ang tao para mamigay, ito po yung dalawang bagay. It will be proof of their love, and boasting of them will be justified. Dapat meron itong proof ng pag-ibig. At meron pagyayabang na ginajustify niya. Ito si Pablo. No? Alam niya, itong kanyang pinadala, mayroong heart to help. No? May puso na tumulong. Yung ang problema kasi, pagka nawala ang puso, yung heart to help, at puro kayamanan na ang gusto, nawawala na yung kanyang accountability kay Lord sa tao. So, yung boasting about the Corinthian brethren, challenge niya ito in charitable giving. Para malaman ninyo kung paano kayo nagbibigay, kailangan mayroong pag-ibig at justified by Paul. No? Yung kanyang pagbibigay ng sinasabing tulong sa mga taga-Jerusalem, may qualification binigay si Pablo. Si Pablo na po ito pinag-uusapan natin Pag sinabi mo si Jesus Christ, pag nakita mo si Pablo, maraming mga scholars na nagsasabi, parang si Paul, katulad ni Christ. Diba? Katulad siya ni Kristo. Wala akong maipintas kay Pablo. Maliban siya ay merong witness sa kanyang katawan na hindi inalis ni God para hindi siya maging mayabang. Yan yung kanyang thorn of the flesh. Hindi ko alisin sa iyo kasi pag inalis niya, baka yumabang ka baka mag-iba na No? Si Paul is like Christ. Why? Pagdating sa pangaral ng salita ng Diyos, para si Kristo, di ba? Wala siyang sinisino. Pagdating sa kanyang pagtuturo, wala rin maipintas. Kasi, theologically wise, magaling si Pablo. Wala tayong panama doon, no? Even si Apollos, di ba? Talagang magaling din sa pangangaral. Kaya lang, nagkaroon ng mga problema pa Ako kay Apollos ako kay Peter ako kay Pablo ako. Kumpara si Pablo doon sa mga tao, alam natin, pagdating sa pagkilala sa Panginoon, talagang mataas, marami siyang aral. Kung Griego man yan, o iba mang salita, alam ni Pablo. Wala tayong magpipintas kay Paul. Kung meron nga lang dumating si Paul dito at siya magsalita, kunyari, si Paul ang magsasalita, kaya ito, baka puno-puno ito. Uy, meron kami speaker. Sino? Si Apostle Paul. Sino Apostle Paul? Si Apostle Paul ng Bible. Ha? Oo, siya yung speaker namin. Ewan ko lang, pag hindi puno-puno ito, si Pablo magsasalita din sa church na pastor. Diba? Kaya lang hindi wala na si Paul Siyempre, at ang kamatayan niya kakaiba rin. Parang
Parang si Jesus rin siya, may pinatay, no? Siyempre, tinawag sa krus, no? So, ang buhay niya, ang pwedeng pagmayabang niya, ginag-justify niya. Okay, ano po ang conclusion dito? Nakita natin, meron din palang ganito na nangyayari. At ayaw natin mangyari yun sa mga churches. Diba? Binigyan tayo ng pananaw dito na yung ating dadaling tulong para sa mga nangailangan ay hindi makukurap. At ito ay kaibahan sa nangyayari sa panahon natin. There is a uniqueness in each of us. Lahat tayo may unique, no? Unique tayo sa isa't isa. Tingnan mo yung katabi mo. Kakaiba yan. Mas iba ka dyan. Unique ka dyan. Ano yung salitang unique? Ibig sabihin, magkakaiba tayo. Tama? Everyone is different from the other. Kasi kung pare-pareho tayo, mahirap yun. Magkakagulo tayo. Kailangan may pagkakaiba. But there must be some commonness in all of us. Ano yun? Magkakaiba tayo, meron dapat commonness sa isa natin. Ano yun? Honesty, integrity, trustworthiness. So yan dapat ang makita sa bawat isa sa atin na mananampalataya. Honest, may integridad, at katiwa-tiwala. Wow! We all are unique sa pagkakalikha ng Diyos, pero as a church, meron tayong ganitong dapat na makita sa atin na mga mananampalataya. At kung meron kang ganito, sigurado ako, pagputulong tayo sa mga simbahan, eh dala-dala natin ang ganitong ugali na hindi ito masasala at mapupunta sa tamang pangangailangan. Sige po, tayong manalangin. Dakila namin Diyos, pinakita mo sa amin ang kaibahan ng pagbibigay ng tulong ng mga mananampalataya sa kapwa mananampalataya. Alam namin na meron pong nangyayari hindi maganda sa aming bansa pagdating sa ganitong bagay. Nakikita namin ang kaibahan ng pagbibigay ng tulong sa panahon na yun. O Diyos, nawa, kayo po ay mahabag sa bansa namin. Nawa, ang aming bansa, Panginoon, ay may talaga integridad, namumuno, merong katapatan at katiwa-tiwala. Hindi pa po kami nawawala ng pag-asa sa bansa namin, Panginoon. Kayo po ang maglinis ng mga namumuno sa amin. Kung kailangan may dapat parusahan mo, Panginoon. Dahil hindi mo gusto na may mga nilalagakang leader dahil gagawa ng mga ganito. Salamat, Panginoon, dahil pinaalala mo sa amin kami ay mga mananampalataya at iba ang gagawin namin pagtulong sa mga nangangailangan namin kapatiran. Samahan mo kami, Panginoon, habang kami po ay naglalakbay sa pananampalataya natin sa mundo ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.